Hello guys! Ah, hello guys, paano ba to? Hindi ko kasi alam kung ito ay ito ay ika nga ay katanggap-tanggap kasi medyo may pagka brutal na topic. Pero kailangan nating pag-usapan kasi ito talaga ay nangyayari sa totoong duty ng mga gwardiya. Yung kapwa mo gwardiya ay medyo hindi kayo nagkakaintindihan sa duty. Kaya nauuwi sa mga hindi maganda. So, pag-usapan natin guys, tara. Alright guys, welcome sa Redels TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. Okay guys, may nangyari guys na insidente. Bigyan natin ng reaksyon. Hindi ko alam kung ito ay papayagan ni YouTube, pero bali na, di bali na. Payagan niya o hindi, pag-usapan natin dahil ito ay talagang totoong nangyayari sa duty at napagdaanan ko to. Personally. Anyway, bago tayo magpatuloy guys sa ating usapan ay baka bago pa kayo sa channel ko, magugulat kayo na may taong nagsasalita na hindi naman mukhang officer. Hindi naman mukhang gwardiya, di ba? Ako po ay isa ng retired na security officer, security guard. So, kaya nga more or less 14 years ang ating experience kasi hindi natin binigyan ng exact na length of service natin sa ganong trabaho bilang security officer, security guard. Kaya ito, medyo hindi na tayo formang ewan na tayo. Pero pabayaan nyo na, ang importante ay yung wisdom, yung thoughts, yung learning, yung information natin ibibigay ay mapagkuhaan ng aral sa mga baguhan at nagjo-duty pa ng security guard. Anyway guys, kung kayo ay nag-a-apply ng security guard o nagjo-duty ng security guard o nagbabalak na mag-retire ng maaga o paano dumiskarte sa duty, lahat yan guys ay binibigyan natin ng video yung mga topic na yan. Wala kayong gagawin guys kundi dalawin ang channel natin na yan. Pagkadalaw ng channel na guys, pumindot lang kayo dyan sa my playlist. Yan. Pag napindot nyo na yung playlist guys, lalabas na yung laman ng playlist, pumunta kayo sa Security Guard Matters. Ayan o. Yan. So, pero lahat guys, lahat ng video natin guys, kung gusto nyong explore yung ating channel, marami din tayong mga video dyan guys, travel, information, marami, ma-entertain kayo guys, pwede nyong dalawin yan, explore nyo yung channel natin. Wala namang bayad yan, libre yan, at para lang sa inyo yan, informative yan. Kasi kung sa ibang mga larangan, kung wala tong YouTube, ay makukuha nyo yung mga information na binibigay ko, ay may mga bayad yan guys. May mga bayad. Minsan nga, nagbabayad ka, hindi pa binibigay lahat. Pero sa akin, no hold bars tayo nito. Binibigay ko talaga. Libre, walang kabayad-bayad yan. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon, which is masilan at medyo, alam mo na, kailangan natin ng pag-usapang maigi ito. Kasi kapahamakan ang dala nito. Okay? So, bago natin pag-usapan to, yung gwardiya ka, na nagjo-duty ka, na yung kasama mo, ay medyo nahirapan kang tumimbang sa kanya. O, di ba? O kaya ikaw yung may problema. Ang tawag doon, attitude problem. Attitude problem, guys. So, nagkakaroon ng may mga hawak tayong baril At ito pa, guys. Maraming gwardiya na bumibili ng kanilang tinatawag na neurotest. Yung neurotest, guys, ay sinusubok yung iyong kakayahan sa iyong isipan kung paano ka mag-handle ng situation, especially sa mga kagipitan. So, ito yung pag-uusapan natin, guys. Tara, pag-usapan natin. Okay guys, ito yung video guys para mabigyan natin ng reaction niya para mapag-usapan natin. Panoorin natin guys, panoorin natin.
Natatalo ng dalawang security guard sa isang subdivision sa North Caloocan kagabi. Patay ang isa sa mga security guard matapos siyang paulanan ng bala. Ang tumakas na suspect na aresto sa checkpoint ng Quezon City Police District sa Novaliches. Laging una ka sa balita. James Agustin, exclusive. Tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Alright guys, nakita natin yung video sa balita. Hindi ko kinuha lahat kasi hindi ko alam kung itong video na to ay bibigyan ba ng rating to na basta kasi may mga video ako na nabibigyan ng yellow color tapos yung red colors ng monetize kasi hindi ko alam kung anong kuan pero ang akin lang naman ay mabigyan ng gabay kasi medyo may kasilayan yung kuan. Anyway, yung nangyari dun guys, yung dalawang gwardiya magkapalitan yun. Magkapalitan. So, nagkaroon sila na siguro ng hindi pagkakaunawaan kasi nga ang tinatawag dyan, class of personality. Yung kanilang pwesto ay alam ko single post. Palitan lang silang dalawa. Palitan lang. So, dito na nagkakaroon ng tinatawag na class of personality. Di ba? Hindi nila alam kung sinong in charge sa dalawa. Walang susundin sa kanilang dalawa. Kaya doon nagkakaproblema na. So, itong involved na suspect na yung nagkuhan sa kasama niya, yung committal sa kasama niya, ay pumasok ng mas maaga sa kanyang duty at nakainom. Siguro sinita ng kasama at dati na may alitan kasi nga wala nga silang sinusunod na superior eh. Pareho sila, level lang sila. So, I am on my own. Kumbaga, dito nagkakaproblema ang mga kumpanya na walang in charge sa security guard. Walang in charge ba? Walang supervisor sa company. Dito nagkakaproblema. Ito, kasi may problema na yung mga gwardiya, walang nagsisettle. Sila lang hanggang sa wala nga silang superior. Di sino susundin nila? Di magkakaroon sila ng banggaan ngayon. Ito. So yung isang suspect, pumasok mas maaga sa duty niya at nakainom. Sinita ng kasama niya. Ngayon, sabi nung in-interview, pinanood ko yung buong video, ang sabi niya, ano ba problema natin, buddy? Pag-usapan natin. So since doon sa video naman, unang pumalo yung naka-duty ng silhig. Walis. Nabisaya na tuloy ko. Walis. Pagkapalo niya, siyempre yung isa, kasi daw pinalo niya na kasi kinuha na yung baril nila doon sa lagayan nila. So siyempre, inunahan na siguro ng isa, pagkapalo, siyempre natural, siklab na kasi pinalo niya na eh. Di ba? So, yun na. Umandar na yung kuwan sa utak, hindi na nakuhaan kasi galit na disgrasya niya yung kasama niya. Tapos nung nahuli siya, ang sabi niya, sobrang pagsisisi niya. Sobrang pagsisisi niya. Anyway, kung i-analyze mo yung kuwan guys, i-analyze mo yung video ang analyze natin ha. I-analyze natin yung video guys, ito ha. Una-una, wala silang superior. Yung company naman, walang in charge sa gwardiya. Siguro nag-hire lang sila, bahala na kayo mag-duty dyan. Walang sinusunod na direktiba na ito ang bawal, ito ang hindi dapat gawin. Walang ganon. Tiwala lang sila. Basta importante, may gwardiya dyan. Magbantay kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung magtrabaho kayo. Hindi nila inisip ng company na kailangan ng supervisory ang mga nagjujuting gwardiya. Single post yun. Wala silang head guard. Wala silang SIC. Walang commander. So, wala talaga. Sila mag-aaway. Walang magsisettle doon. Okay? Yun na naging problema sa dalawa na yon. Pangalawa, nakita mo yung naka-duty, iniiwan niya yung kanyang baril sa lagayan nila. Okay? So, siya yung naka-duty. Instead na siya yung dapat pangilagan kasi siya yung naka-duty, ang nangyari, siya yung nadihado. Kasi bakit? Wala sa kanya yung baril niya. Iniwan niya doon sa lagayan nila. Kasi nga, inisip siguro niya na safety yung kanilang duty.
wala silang problema sa duty nila, safety. Hindi nila alam na, yun na nga, guys, pag once na nag-duty ka, ikuha mo sarili mo na may mangyayari, kaya kailangan mo ng depensa. So, yun nga yung baril na naka-duty ka eh. So, legal kang nagbibit-bit ng baril on your AOR. Okay? So, yun ang naging kuwan doon sa naka-duty, guys, ha? Bakit hindi niya bit-bit yung kanyang baril nung nag-duty siya? Eto na. So, alam ng kapalitan niya kung saan lagayan yung baril nila. Di inunahan siya ng bunot doon, na-disgrasya siya. Ano, kahit sabi mo mali yung nakadisgrasya sa kanya, wala na siyang buhay. Yung isa may buhay pa. So, talagang talo ka na. Anyway, doon naman sa nakadisgrasya, nakakuan sa kanyang kasama, yung bumaril sa kanyang kasama. Hindi ko alam kung anong i-use kong mga wording dito sa video na to kasi baka kuhanin ng YouTube na masyadong kuhan. Pero kailangan natin ikuhan banggitin. So, nabaril niya yung kasama niya. Di bali, naglagyan mo ng kulay dilaw itong monetize ko rito. Nabaril niya yung kasama niya. So, una-una, may attitude yung tao Alam niya mag-duty siya, uminom siya. Pangalawa, pumasok siya ng mas maaga sa duty niya. Bawal yung guys. Dapat, bago ka mag-duty, ahead ka lang ng 30 minutes. Hindi ka pumasok ng 2 oras pa bago duty mo. Mali, yung bawal yun. Sisitain ka talaga ng kasama mo. Okay? So, pag sinita ka, galit ka. Kasi utak pulburon ka. Dito nagkakatalo, ang nag-training, ang nanonood ng mga video ko, at yung bumibili ng mga neurotest. Una-una guys, alam natin, disiplinado tayo dapat. We are professional security guard. Alam mo kung anong dapat mali at tama. Alam mo na bawal pumasok ng lasing. Pumapasok ka. Di ba? Pag sinita ka ng kasama mo, tulad nun, wala magsisita sa kanila dahil walang supervisory sa kanila Wala silang officer dun Sila-sila lang. Walang sisita. Ngayon, sinita ka ng kapwa mo, sino ka ba? Gaganon ka na naman. Ano ka ba rito? Pareho na naman tayong gwardiya. Security guard. O di nagkaroon na kayo ng pagtatalo. Pero sa totoo, alam mo sa loob mo na mali ka. Pumasok ang lasing Di ba? Pero ikaw ngayon matapang. Nagrarason ka pa. Sino ka kung ganun ka pa? Di, magkakaroon talaga kayo ng alitan ng kasama mo. Imbis na magkaintindihan kayo. Kasi may attitude problem na yung isa Pangalawa, alam mo na bawal pumasok na mas sobrang aga sa duty mo. Papasok ka ng 2 oras early in your duty. Anong gagawin mo dun? Loitering yung guys. Bawal ka pumunta sa duty mo na mas maaga dun sa duty mo kasi magluloitering ka, which is bawal yun. Nasa Code of Conduct, Code of Ethics, General Orders yun. Marami akong video dyan. Panoorin nyo yun para kaya ikaw security guard, alam mo sa sarili mo na ikaw ang mali. Maliban lang kung, buddy, pasensya ka na ha. Dito nakainom ako pwede ba akong dyan na lang ako magpahinga para pagdating ng duty ko, hindi na ako malilate. Sino ba namang gagong kasama na hindi ka pagbibigyan kung makiusap ka ng tama? Di ba? Wala namang problema sa kumpanya. Sige, buddy, walang problema dyan. Hindi yung ikaw pa yung mali, ikaw pa yung matapang. Di ba? Doon nagkakaroon talaga kayo ng klaseng. Di ba? Ikaw yung mag-a-adjust, ikaw yung magpapakumbaba kasi ikaw yung mali Pag nasita ka, pasensya ka na ba? Ikaw naman naninita, wag mo naman isipin na porket bumaba yung pride niya, ay ikaw na yung superior. Wag mo ring dalhin yun. Kung ba nga maggalangan kayong dalawa, kayo na lang dalawa Di ba? Wala nang magkuhan. Okay. Ayos mo na ako. May natumba dun guys. Okay. May natumba. Okay. So, ganun ang nangyayari dun sa dalawa. Wala silang superior. Wala silang nagsusupervise ang sa company. Nagkaroon ng klaseng sila ng kanilang tinatawag na personality. So, nauwi sa ganun. Nabaril niya yung kasama niya.
Okay guys? Kasi nga, bakit? Instead na pag-usapan, ayusin, nagpataasan na kayo ng ihi, dalawa. Kung sino nang kuhan. Hindi magtatagal guys. Hindi magtatagal sa sabog talaga kayo. At ang hirap magtrabaho guys, na may kasama kang, ang hirap mong pakisamahan. Nangyari sa akin yan guys ha. Okay, ikukwento ko sa inyo. Tutuloy tayo. Nangyari sa akin yan. Baka hanggang ngayon nakakulong pa ako. Saan nangyari sa akin? So, yung nag-duty na ako guys, yung 23 years old, hindi ko nakalimutan yun. Hanggang ngayon, nakapatak pa sa isipan ko. Nakapatak pa sa isipan ko. At pati yung involved na kasama ko, nakapatak sa isipan ko yun. At may trauma ako talaga noon. So, hanggang ngayon, baka nakakulong pa ako kung natuloy yun. O anyway, ito na yung kwento. Since 23 years old ako nung galing akong Bisaya ako, galing akong Bohol. So, bago ako sa agency namin, so nag-duty na kami. Ako kasi guys, matatakutin talaga ako na tao eh. Matatakutin ako na tao talaga, lalo na kung mga multo-multo. So, doon sa kumpanya pinag-dutyhan namin, mayroon kami tinatawag na bandiklak. Bandiklak ba? Nilalagyan nila ng susi yon. Tapos lalapitan mo yun, babandihan mo yun. Isususi mo yun. Rubing ka sa gabi. Ganun. So, ang ginagawa ng kumpanya, nilagay nila yung mga sulok-sulok. Ang laking compound eh. Tapos may mga kwento, mga white lady, so, ang laking puno. Tapos may area doon na sobrang sulok talaga. Sobrang sulok. So, nangyari, nandyan yung susi. Nagpalitan na kami ng kasama ko kasi bago ikaw pang araw, ikaw yung magsisindi sa lahat ng ilaw doon. Lahat ng ilaw, di ba? Lahat ng ilaw. So, pag turnover, automatic, yung panggabi, kuha na lang, magsususi-susi na lang, ganun. Kasi may bandiklak nga eh, sususi ka tuwing kalating oras eh. Susi-susi, ganun. So, ngayon, nakalimutan kong pailawan yung doon pinakasulok, guys. Nakalimutan ko talaga, in honest one, nakalimutan ko. Lahat naman nasindihan ko, yung doon lang, kasi siguro may biglang tumawag, kasi may radyo kami noon eh, biglang tumawag o ano man. Ibata ako noon eh, wala pang kuan. So, yung kapalitan ko, mas matanda sa akin, siguro 40 years old na siya, ako naman 23. Pagpasok ko kinabukasan, yun ang binungad niya. Ikaw wala ka sa ayos magtrabaho Sabi niya, ha? Nagulat ako, bakit pre? Sabi ko naman, kasi sinisutuit ko na maayos yung trabaho ko eh. Hindi mo inilawan yung kuan doon yung doon sa dulo. Ay hindi ba pre? Pasensya ka na. Sorry, hindi ko nakaligtaan ko. Sorry, gumanon siya. So, palitan kami. Akala ko yung panahon na yun, okay na siya. Ngayon, pagdating ng hapon, sinindihan ko na. Sindihan ko, ganun. To, nagpalitan na kami. Ginawa niya yung nangyayari sa akin nung hindi niya sinindihan yun. So, okay lang na, sige, baka ako gumanti lang. So, nagbigay ako. So, ako na lang nagsindi. Kaya lang, hindi niya na ginagawa. Talaga ako na nagsisindi. Sinabihan ko na siya. Pre, di ba dapat ikaw magsisindi nun dahil ikaw yung in charge nun? Bakit? Ginawa mo naman sa akin yan Sabi ko naman, pre, isang beses lang na mangyari. Nagsorry na ako sa'yo eh. So, sa dami pang chat-chat, ganun siya. So, siyempre ako, hindi na ako nagkuhan kasi ayaw ko nga ng kuhan doon. So, kinausap ko yung aming head guard. Sabi ko, sir, ano ba tong kuhan, sir? Medyo mainitin ng ulo. Ganun. Sabi ng head guard, mukhang nahirapan nga rin ako sa ugali niyan. Ganun siya. So, patuloy pa rin ang duty namin. Kaso lang, pagdating ng mga tuloy-tuloy ng duty namin, ang tawag niya sa akin, bata, gumagano na. Di mo kuhan yung kuhan Ninimuna, siyempre, bilang matanda sa akin, at medyo ayaw ko nga ng gulo kasi galing Bisaya, walang makainan, walang matuluyan, nangungupahan, baka mawalan ng trabaho, ganun ang ingat-ingat ko sa sarili ko. Sabi, bakit pre? Ganun naman ako. Basta may mga issue na nire-raise siya ba, na maliliit lang na issue, gusto lang niyang manguhan ba, so pinabayaan ko lang kasi, ngayon, na-late siya. Pagka-late niya,
siguro 1 oras, okay lang. Kinabukasan, pinalitan ko siya ng maaga. Kumbaga, wala nang issue yun na nalit siya ng 1 oras. Okay lang, sabi sa akin, sa aking sarili, okay lang. Ngayon guys, nalit ako ng 1 beses, siguro mga 15 minutes ako nalit, galit na galit sa akin. Ikaw, wala kang, sabi ko, pag ikaw nga nalit, hindi ko nga kita kung eh. Sabi, kailan ako nalit? Ganun siya, parang nakikipagtalo na siya sa akin. Sabi ko, kinabukasan, 15 minutes ako nalit, pinalitan niya 1 oras kalahati. Tapos, siya pa yung galit. So, eto na guys, umanda na yung utak ko. Sorry. Talagang gumano na yung mata ko, gumano na yung utak ko. As isip-isip ko, akala siguro ng tao na to, hindi ko kayang palagan tong. Ganon ako kasi, siyempre, umanda na rin yung pagkademonyo ko eh. Eto na, so, tuloy-tuloy pa rin. Hinintay ko na lang na magkaroon ng guwan. So, pero ako man, yung isip ko naman, inisip ko pa rin yung makakain ko, wala akong makain, taga-probinsya ako, baka mawalan ng trabaho, wala akong mapang-upa sa bahay, ganun. So, tuloy lang pa rin ang kuwan ko. Eto na guys, so, nakipagpalit ako ng duty. So, ayaw ko na makipagpalitan sa kanya. Sabi ko, Chief, ipagpalit mo na kami kasi hindi kami magkakaintindihan. So, magpapagpalit ako, pero sinabi ko lang na magpapacheck up ako para may dahilan. So, pagpasok ko, sinalubong niya ako, ba't hindi ka nakakuan dito? Sabi niya ganun. Ape, nagpa-check up kasi ako kasi masakit yung tiyan ko. Sabi niya, dapat yung utak may pa-check up po, hindi yung tiyan mo. May sira ka sa utak eh. Donag, guys. Hindi mo na ako nag-react. Medyo natulala ako. Sabi ko, sobra tong tao na to Habang naka-duty ako, yun na. Tumatrabaho na yung utak ko. Sobra na talaga tong tao na to Ito na. Sabi ko, di bali na matanggal. Nagpalak na ako, uwi na lang ang probinsya. Tamang-tama pa. Kung kakakuha ko lang ng sweldo, may pamasayang pa pauwi ng probinsya. Yun ang nasa isip ko eh. So, kinausap ko na yung hippie ko. Yung Edgar namin. Sir, hindi ko na kayang tagalan tong ugali ni ganito. Anong balak mo? Palagan ko na to, sir. Sabi ko. Anong balak mo nga? Sir, mamaya makikita mo kung anong dapat kong gawin. Since galit yung camp officer namin sa kanya, sabi niya, sige, bahala ka. Ako na lang bahala mag-control. Sabi niya ganun. Ang ginawa ko, guys, lumabas ako ng duty ko. Kunwari, magbi-break time ako, pero bumili na ako kasi malakas pa ako uminom dati eh. Malakas pa ako manigrilyo, Uminom ako ng konti. Pinabayaan ako ng kwantos. Bago ako magpalit, nagbihis na ako ng civilian. Ito na. Tapos, alam mong si idol natin, Robin Padilla. Habang naka-duty ako, naka-civilian na ako, pero yung barrel, 3.8 pa dati ang namin, 3.8, hindi pa 9mm. Nakasukbit na rito, civilian na ako. Lahat ng gamit ko, inimpake ko na. Kasi, yun na nga, tanggal na eh. Tanggal nang nasa isip ko, uwi na akong probinsya. So, nanigrilyo ako. Nanginginig na ako sa galit eh. Kasi, umipon-ipon na yung mga ginagawa niya sa akin. Kasi inisip niya, 23 anyos pa ako eh. Hindi niya alam eh. Sa probinsya. Sanay tayo ng mga basagan ng kuwan eh. So, sigrilyo ganun. Pagpasok niya ngayon, sinalubong ko na ng sigrilyo. Wala ka sa ayos Piniti ko na sigrilyo ba? Style Robin Padilla nga, pagkaputik. Binggagan, talagang ko na. Siya naman, gulat na gulat, siyempre, inunahan ko na eh. Kaya lang guys, pag-counter niya sa akin, bata ako eh, siya 40 anyos eh. Pag-counter niya sa akin dito, hilo ako agad, ang lakas. Nakainom ako eh. Siya hindi pa, counter ko pa, ang lakas talaga. Hilo-hilo ang ganun. So, wala na akong choice, kundi hugutin yung dala ko. Yung head guard ko, kunwari umawat-awat siya, pero umaalalay lang siya. Alam niyang pabor na ako eh. Tinarget ko ngayon, 3.8 nga yun dati. 2 kabit hindi pumutok. Pak! Pagka ganun, binigay ko na agad, sabay takbo na ako. Alam mo guys, ang ginawa niya? Kinuha niya yung shotgun. Abutin nila yung presence of mind yung head guard namin. Kinuha niya ng bala. Hinabol niya ako dala-dala yung shotgun. At ang sinigaw niya, snatcher, magnanakaw, snatcher. Gabi na yun eh, pauwi na ako eh.
Ang mga tao sa paligid, nagulat. Akala nila, snatcher pala ako. Grabing gulang guys, di ba? Gulang talaga. Ang gulang talaga. So ako ngayon panahon na yon, hingal na ako. Nakainom ako. Tapos yung isa kong kasama, pinahiram ako ng, alam mo na, parang ganun ba? So, mabuti na lang ka mo, hindi talaga umabot doon sa pinagtaguan ko. Kasi hingal na ako, hindi ko na makatakbo ng mabili, ng malayo pa eh. So, tumigil na ako, hinintay ko na lang na lumapit. Mabuti na lang, bumalik siya. So anyway, doon na lang tayo sa kwento na yun, guys. So kung nangyari yung guys, kung bumutok yung dinala kong kinutok sa kanya, maaaring nakulong na ako ngayon. So mula noon, lesson learned ko na talaga yon. Lesson learned ko na dapat talaga lawakan ang pag-iisip. Kung may problema yung kasama, iwasan mo na lang talaga. So, paano ba natin iwasan? Paano ba natin iwasan yung sitwasyon na yon, di ba? So, tulad nung nangyari na yon, di ba? So, kung may mga, tulad yan, umiwas na rin ako. Pero kung may pagkakataon, manghingi ka na lang talaga ng panibagong pwesto sa opisina. Sir, hindi na kami nagkakaintindihan na kasama ko, baka pwede na akong lumipat ng pwesto, sir. Kasi baka mauwi sa wala. Yun na nga mahirap yung magkakatrayduran na kayo dahil dun sa mga ugali natin. Ang pinakamahirap sa lahat yung problemado sa asawa. Tsaka yung medyo makitid ang isip na kasama at walang pamilya. May mga kasama akong lasenggo, nagjo-duty lang para sa bisyo. Ang hirap, di ba? At ang daming nagagwardya guys na hindi talaga qualified ang utak. Kaya nga kailangan may supervisory. Kaya mula noon, hindi na ako pumapasok ng mga duty ko na hindi yung maliliit lang na detachment. Pag maliliit na detachment, dyan talaga eh. Kasi ang malalaking detachment kasi guys, may mga in-house tayo dyan. May commander, may mga SIC. Tapos malawak yun. Kung hindi kayo magkaintindihan ng isang kasama mo, pwede kang lumipat ng ibang pwesto eh. Makiusap ka lang. Pero yung single post kayo, dalawa, no choice kayong dalawa kundi magsama kayong dalawa. At mauwi talaga. Diba? Mauwi sa hindi magandang pag-uunawaan. At yun na nga, walang mananalo sa inyong dalawa. Ipagpalagay natin, ikaw ang nabaril. O di, tigmaok. Ikaw namang nakabaril, sa palagay mo kaya, may maayos ka pang buhay pagkatapos noon. Haharapin mo yung kaso mo. Pag hinarap mo yung kaso mo, ano mangyayari? Di ba? Ano mangyayari pag naharap yung kaso? Pangkain nga, hirap na hirap tayo sa duty natin eh. Di ba? Ako, hindi ako nagyayabang. Galing ako dyan. Bakit ka naging gwardiya? Dahil yan yung nakaya mong trabahang pasukin. So, wala nga tayong duty ng isang linggo. Hirap na hirap na nga tayong iraos eh. Diba? Harap ka pa sa kaso. Nakakulong ka. Diba? Ngayon, kung sasabihin mong, bayaran ko na lang yung pamilya ng na-disgrasya mo, magkano yun? May pamilya bang maka-afford na magbayad doon? Pangalawa, hindi mo alam ang takbo ng mga utak ng pamilya na disgrasya mo. Oh. At hindi ka na pwede mag-duty bilang gwardiya. So yun dapat nating isipin. Kaya kung tayo nag-duty ng gwardiya, alam natin yung patakaran ng gwardiya. Para hindi tayo mauwi sa pagtatalo. At huwag ka rin mambuli. Pag nambubuli ka, mahirap. Mga lalaki tayo eh. Bully ka ng bully. Kung meron kang gustong sabihin sa kasama mo, in a nice way. In a nice way ba, pre? Baka mabulyaso tayo, pre. Pumapasok ng maaga eh. Bawal yata yan, pre. Kunwari, tatanga-tangahan ka, bawal yata yan, pre. Ikaw naman ang pumasok na maaga. Ikaw pa matapang. Sino sabing bawal? Kasi nga, tumagal na kayo ito ng 5 taon. Feeling nyo, may-ari na kayo ng kumpanya. Di ba? Ganun yun. Isipin nyo, na pumasok ka ng lasing. Di ba? Ano mangyayari? Bawal yun eh. Tulad kami doon sa branch na ginudutihan namin, pumapasok ng lasing kasama ko. Pre, lasing ka.
O ano ngayon kung lasing? Ikaw ba magjo-duty? Sagot ba naman sa akin? Kasi ganito yan eh. Pag pumasok ka ng lasing at pinalitan ka ng lasing, bulilyaso ka rin eh. Bakit mo binigay yung duty na alam mong lasing? O di ba? Anong gagawin mo? Eh di ibigay mo na, matanggal na tayong dalawa rito. Kasi naman magbarilan pa tayong dalawa. O di ba? Ganun yung guys. So kung ikaw security guard ngayon, marunong disiplinahin mo ang sarili mo. At huwag kang mangbuli ng kapwa mo gwardiya kasi mauwi nga sa wala. Ngayon, kung problemado ka naman, kung problemado ka na tao, eh, suluhin mo yung problema mo. Huwag kang magdamay. Di ba? Kasi may mga taong nagtatrabaho para sa pamilya. Ha? Kaya, itong topic na to, I hope na magkaroon ng awareness, magkaroon ng anticipation ang mga security guard na nagjo-duty. Ang hirap mag-duty guys na meron kang taong hindi kasundo. Alam mo kung pinakamagandang gawin mo pag nag-duty ka, gamitin mo yung orokan. Ano yung orokan? Plastic. Plastic lang. Kung alam mong mayabang yung kasama mo, may salitang mayabang, ibigay mo yung yabang niya. Basta importante mag-duty ka. Sa amin, probinsya namin, dami ng lupa dun. Isip-isip mo, kung marami kang lupa, ba't nandito ka sa Maynila para mag-duty? Pero sa probinsya namin, lahat ng kuwan namin, maganda yung, bakit nandito ka? Parang ano, di ba? Oh. Parang, kuwan ba? Parang ako ba na napagkwentuhan lang namin yung, natapos ko kasi 2 kurso eh. Alam mo, sabi na sa akin nung, siguro nainis, nayabangan, alam mo, sabi sa akin ng kasama kong, pero mabait naman siya, kapwa ko rin Bisaya, siguro may halo siyang biro na pang-insulto ba? Sabi niya sa akin, 2 pala kurso mo eh. Ako high school lang, pareho tayo ng sahod, nag-aral ka pa. Gumanon sa akin. Ako naman, alam ko namang biro lang yung pagkasabi niya na may na-insulto ako. Eh tinanggap ko na lang sa sarili ko na tama ka. Tama ka. Pero nagkaiba kami sa mindset, okay? Sa takbo na isip namin. Anyway, tinanggap. Hindi yung nasabihan ka lang ng gano'n, na pabiro. Gusto mo nang, ba't mo insulto ka sa akin ha? Gaganon-ganon ka, hindi na. Kailangan, plastika na lang kayo para maiwasan na lang ninyo na kuhan. At ikaw naman, alam mo namang nambubuli ka na, isipin mo, baka magalit to, nambuli. Diba? Ganun lang yun guys. Anyway guys, pahaba na to. I hope na natumbok yung ibig ko sabihin para maiwasan natin. Kasi marami talagang gwardiya na binibili lang yung neuro. So may problema sa attitude. Attitude problem. So, di ba? Anyway, hindi naman nagtatagal sa trabaho yan. Natatanggal yan kasi, yun na nga, hindi talaga sila magtatagal. Matagal na sa kanila yung 2 taon, siguro tanggal sila. Kasi, isipin mo kung yan ang attitude niya, sa dami ng mga kasama niya, lahat yun. Yung kininto ko sa inyo na kuhanan ko dun sa kwento ko, yung kuhan, lahat kami, hindi talaga kami ayaw makipagpalitan sa kanya. Since ako yung bata noon, ako yung sinubo nila. Yung nangyari nga, na nagkaroon kami ng bangayan 2. So, lahat kami, talaga yung attitude niya, hindi kami makakuhan. Kailan, kanya-kanya lang kaming iwas, at kanya-kanyang plastikan lang yung iba, para nga sa duty, para kumita kami, hindi matigil yung kuhan namin. So, ikaw, security guard, kung gusto mong tumagal sa trabahong larangan ng security guard, marunong kang lumangoy sa agos. Yung 3 filosofiya na sinasabi ko, lumangoy sa agos. Marunong ka, okay? So guys, hanggang dito na lang. I hope na kung nagustuhan nyo yung topic natin guys, ma-like nyo po. At kung bago pa kayo guys, na padaan lang kayo, baka pwede makahingi ng pindutin yung subscribe button dyan. At saka yung notification bell para sa susunod na topic natin, mayroon ma-update po kayo. So hanggang dito na lang tayo guys. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!